love stories. Mas masarap ang isang putahe kapag ito ay malasa. Ganon din sa buhay, mas magiging madali ang pagdadala nito kung merong pagtutulungan mula sa bawat miyembro ng pamilya. Ikaw kabarangay, gaano ka karesponsableng anak? Dear Papa Dudut, dumanas na ba kayo ng matinding kahirapan sa buhay na ultimo ulam ninyo sa kanin ay asin na lamang? Ako kasi at ang pamilya ko ay oo. Maswerte na nga lang kami kung may asin. Pero kapag nakaluwag at nakapagdilihensya si tatay ng pangulam namin, bumibili siya ng noodles na pinaghahatian naming magkakapatid. Kadalasan 2 pakete lamang yon at kulang na kulang pa sa aming 8. Kaya ang ginagawa ko ay dinadamihan ko ng tubig na pansabaw. At kapag matabang ay inaasinan na lang namin, kaya nga malaki talaga ang pasasalamat ko sa asin. Dahil binigyan nito ng lasa ang matabang at walang kasusta-sustansya naming pamumuhay noong araw. Bago ako magpatuloy sa pagsasalaysay ng istorya ko ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen. 39 years old at tubong Teresa Rizal. Pero nasa Taytay na kami nakatira ng mister ko. Pinagkakabalahan namin ang munti naming negosyo na ihawa ng manok at baboy na may tag-1 branch na sa luma at bagong palengke ng Taytay. Tapos magkakaroon na rin kami sa Angono. Masasabi ko na hindi naging madali ang pagpapaunlad ng negosyo namin yon. Bukod sa dugo at pawis ay mahabang pasensya at taimtim na panalangin ang pinuhunan namin, Papa Dudut. Buti na lamang at suportado namin ng mister ko ang isa't isa, kaya nakakaya namin lahat ng mga pagsubok. Lalo na nga noong nagka-pandemic. Sa bagay, naisip ko na marami-rami na rin akong nalagpasang kahirapan, lalo na nung kabataan ko. Kaya dapat mas matatag na ako ngayong tumanda na ako. Kung babalikan ko ang antas ng buhay namin noon kumpara ngayon ay masasabi ko na malayong-malayo na rin ang narating namin, Papa Dudut. Hindi pa kami mayaman pero hindi na kami sumasala sa pagkain. At higit sa lahat ay hindi na rin kami nag-uulam ng asin. Mag-uumpisa ang kwento ko taong 2003 kung saan ay 18 anyos pa lamang ako at nasa high school, Papa Dudut. Nandito na po ako, Nay. Hala, ang dilim. Bakit wala po tayong kuryente? Di na kasi tayo nakakabayad dun sa pinagkakabitan natin, kaya pinutulan na nila tayo. Tiis na lang muna uli tayo sa kandila, anak. Gipit na gipit tayo. May sakit pa kapatid mong sumunod sa'yo. Ay, ang init na naman po nito mamaya. Pero magpapaypay na lang po ako. Salamat, nak. Pasensya ka na. Ay, nga pala, bakit ginabi ka yata? Nag-practice pa po kami ng sayaw para sa presentation namin sa school bukas eh. Nakakapagod nga po. Sakit na ng binti at balakang ko paulit-ulit na lang. Di kasi makuha nung iba kong kaklase yung step eh. Kaya mut. At hindi ka man lang nagpaalam sa amin ng tatay mo. Sana naabangan kanya at nasundo dyan sa may highway. Alam mo namang delikado iskinita papunta rito sa atin. Biglaan po kasi, Nay. Tsaka ayos lang naman po ako. Buti na lang din walang nagiinuman dyan sa labas kaya dire-diretso ako nakauwi rito. Ay, kamuntik na pala akong habulin ng aso ng kapitbahay nating bruha. Buti na lang di nakatalon dun sa gate nila. Lampa talaga. Eh, kumain ka na ba? Hindi pa nga po. May kanin pa po ba? Oo, pero baka malamig na. Sabawan mo na lang para lumambot. Ay, sige po, Nay. Sakto, gutom na ako. Hala, ano po to, Nay?
sabaw lang? Oo, pero may lasa naman yan. Tinimplahan ko yan ng asin at paminta. Yan lang kasi kinaya natin pang ulam, nak. Pasensya ka na. Parang nakakawalang gana naman po itong kainin. Sana hinaluan nyo man lang kahit talbos ng kamote para may ngunguyain ako. Isasabaw mo naman sa kanin, yun na lang nguyain mo. Saka wala na akong mahihinga ng libreng talbos ng kamote ngayon. Lahat may bayad kulang nga pambili natin. Buti nga may bigas tayo, dyan lang lahat napunta. Ay, dami mo naman reklamo, nak. Sarap na sarap nga dyan mga kapatid mo. Wala naman po kasi silang choice. Magugutom sila pag di sila kumain. Pero sigurado ako na nag-i-imagine ng masarap na ulam yung mga yun para ganahan lang sila. Alam mo namang di nakakapagtinda tatay mo dahil may sakit, di ba? Ikaw ang matanda, ikaw ang dapat nakakaunawa sa sitwasyon natin. Hayaan mo, kapag nakapagtinda na uli tatay nyo at kumita na siya, ibibili ko kayo ng masarap na ulam. Talaga po? Ano po bibili niyong ulam, Nay? Ipag-aadobo ko kayo ng manok o di kaya baboy. Pwede rin nilaga o tinola. Gusto ko po sinigang. O sige, magsisinigang tayo pero sa ngayon, pagtiyagaan mo na lang muna yung kanin at sabaw. Lamang tiyan din naman yan. Ano pa nga ba? Sige po, kakainin ko na po, Nay. Ay, teka. Buti naalala ko. Kunin ko lang po sa bag ko. Ano yan? Tanan! Fish cracker po. Gabi na, magsisitsirya ka pa? Di ko naman po ito papapakin. Uulamin ko po ito. Feeling ko kasi di talaga ako mabubusog sa kanin at sabaw, Nay. Hay nako, dami mo talagang arte. Siyempre, ako naman po kakain. Di naman kayo. Kaya nga mag-aral ka ng mabuti nang magkaroon ka ng magandang trabaho. Para kapag kumikita ka na, mabibili mo lahat ng pagkaing masasarap na gusto mo. Ganun po talaga gagawin ko pag kumikita na ako. Di na tayo mag-uulam ng sabaw lang dahil meron na rin pong karne at mga gulay. Pero sa ngayon, i-imaginein ko na lang muna na sinigang tong ulam natin para mabusog ako. Sige, maiwan na kita. Matutulog na ako kasi inaantok na ako. Patayin mo na lang kandila pagkatapos mong kumain, nak. Opo, Nay. Good night po. Pangatlo ako sa magkakapatid at pangalawa sa matandang babae. Taho vendor ang tatay Simon namin at taong bahay naman si Nanay Wilma. Nakatira lamang kami sa maliit na barong-barong na may tagpi-tagping yero at dingding na plywood. Sunod-sunod kaming magkakapatid kaya naman hindi nalalayo ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Ako na lang ang nag-aaral sa amin dahil huminto na ang ate at kuya ko para mamasukan ng trabaho. Nangatulong sa Maynila si ate samantalang si kuya ay nagtrabaho sa peryahan bilang utusan at tagalinis. Pero hindi sila regular na nagpapadala ng pera sa amin. May sariling pamilya na kasi si kuya tapos si ate ay nalaman na lamang namin na nakipagtanan sa boyfriend niya. Simula noon ay naatang na sa mga balikat ko ang responsibilidad bilang panganay. Kaya ganoon na lamang ang tampo ko kina nanay at tatay papadudot. Sa kabila ng lahat ay mahal ko naman ang aking pamilya. Dumarating lang talaga sa punto na nauumay na ako sa pamumuhay namin. Dagdag pa yung nakikita ko na para bang kontento na sina nanay at tatay sa estado ng buhay namin noong araw. Yun bang ayos lang kung makain? May makain at ipagdasal na lang sa Diyos na maghimala kung wala. Mabait si nanay at maalagang ina papadudot pero madali siyang malungkot at malugmok. Mahina rin ang loob niya kaya kahit na anong oportunidad ang dumating sa kanya tulad ng magandang trabaho ay hindi niya sinusubukan o pinapasok man lang. Hindi raw niya kaya at natatakot siyang magkamali. Si tatay naman ay masipag sa paghahanap buhay pero may ugali siya na hindi ko gusto. Papadudot. Tay,
tama na po yung pag-inom nyo. Nakakalimang bote na kayo ng biri. Lasing na po kayo. Sino may sabi sa'yong lasing na ako? Kaya ko pa maglakad ng diretsyo. Lukuhin nyo lelang nyo. Halos matumba na nga kayo nung naglalakad kayo kanina. Huwag na po kayong tumayo dyan. At bakit mo ako inuutusan? Sino ka ba sa akala mo? Sino ka nga ulit? Si Gwen po, anak nyo po. Anak? Kasi sa pagkakaalam ko, wala akong anak na swail at bastos. Kaya di kita anak. Lumayas ka sa pamamahay ko. Hindi ko naman po kayo binastos. Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya pinagsasabihan ko kayo. Tama na po, wag na po kayong uminom, tay. Bitiwan mo nga ako. Aray ko naman po, tay. Masyado ka kasing pakialamera. Masama po ba yun? Kanina pa kayo inom ng inom. Tapos pag nasobrahan kayo, magkakalat na naman kayo ng suka nyo. O bakit? Ano naman kung magkalat ako? Nandyan ka naman para linisin, di ba? Sabi mo, anak kita. Kaya responsibilidad mo na pagsilbihan ako na magulang mo. Gusto nyong pagsilbihan ko kayo, ang tigas-tigas nga ng ulo nyo. Anong sinabi mo? Bastos ka! Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Tsaka, kayo po yung unang nambastos dyan eh. Tinulak nyo pa ako. Akala nyo ba di masakit? Ang arte mo naman! Di ka naman nabalian ng buto. Saka yan natutunan mo sa eskwelahan. Ang sagot-sagutin ako. Aba, sana di ka na lang namin pinag-aral ng nanay mo. Sana nagtrabaho ka na lang para may silbi ka. Sumusobra na kasi kayo, tay. Ang sakit nyo pa magsalita. Alam mo, kaunti na lang madadago ka na kita. Ay ayoko sa'yo eh. Palasagot ka. Buti pa yung ate mo. Mabait sa akin. Pero nasan po si ate? Nakipagtanan sa boyfriend niya, 'di ba? Iniwan niya na tayo. Pinabayaan na tinakasan kasi siguro nagsasawa na siya sa pamilya natin. Ayaw na niyang tumulong sa atin kasi pagod na siyang maghirap kasama natin. Sumusobra ka na, Gwen! Nasasaktan po ba kayo kasi alam niyo totoo sinasabi ko? Pag di ka pa nagtigil, masasampal na talaga kita. Anong nangyayari rito? Bakit ka sumisigaw, Noli? Yan kasing anak mo, balasubas sumagot sa akin. Nagpipigil lang ako pero gusto ko na talagang sampalin. Ano ba kasing sinabi mo sa tatay mo, nak? Di yung totoo. Pabida kasi si tatay, laging kinukumpara sa akin si ate pero iniwan naman tayo kasi ayaw na tayo makasama. Tumigil ka na Ako pa talaga yung pabida? Dago ka na kaya kita. Sige po, gawin niyo. Total, dyan naman kayo magaling. Halika rito. Ipapakita ko sa'yo kung saan ako magaling. Pwede ba tumigil na kayo? Yang anak mo ang patigilin mo. Huwag ako. Isa, Wilma. Dadago ka na rin kita. Bakit naman ako nadamay dyan? Umaawat lang naman ako. Damay ka na. Kasi kamukha mo yung bruwang yan. Ano naman pong koneksyon nun? Malaki. Kasi pareho akong nayayamot sa pagmumukha nyo ng nanay mo. Sarap yung pag-untugin mga peste kayo. Mabuti pa, makalayas na sa pamamahay na to. Saan ka pupunta? Basta, malayo sa inyong dalawa. Prangka at masakit magsalita ang tatay ko, lalo na pag nakainom. Kaya nga kahit na alam ko ang bagay na yon ay nasaktan pa rin ako sa mga sinabi niya. Pero hindi rin naman ako yung klase ng tao na mananahimik na lamang pag pinagsalitaan ako ng hindi maganda. Sumasagot ako at nangangatwiran at para sa akin ay walang kinalaman ang mga natutuhan ko sa eskwelahan kasi alam kong agrabyado na ako. At ayoko sa lahat ang iniinsulto kahit na sarili ko pang mga magulang papadudot. Kaya nga swail at bastos na anak ang tingin sa akin ni tatay. Sa bagay, hindi ko na yon maaalis sa kanya dahil hindi ako ang paborito niya. Ayoko na lang na makipagkompetensya sa ate ko lalo na at hindi rin namin siya mahagilap ng mga panahong yon. Bigla tuloy akong nainggit sa kanya kasi mabuti pa siya. Nakatakas na sa responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman akong lakas ng loob na gawin ang ginawa niya dahil
Naaawa ako sa mga maliliit kong kapatid. Sila na lang ang rason kaya nananatili pa rin ako sa bahay namin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahong yon ay naisip kong tama si tatay sa mga sinabi niya na imbes mag-aral ay maghanap na lamang ako ng trabaho. Ganon din naman kasi yon, pag nakapagtapos ako ay magtatrabaho din ako. Kaya bakit hindi ko na lamang unahan? Wala nga akong diploma pero meron naman akong kita. Saka malaki ang maitutulong noon sa pamilya ko na porgang-porga na sa pag-uulam ng noodles, sardinas at sabaw na may asin at paminta. Gusto ko namang makatikim ng fried chicken ang mga kapatid ko at magagawa ko lamang yon kung kumikita na ako ng pera na pambili. Nung una ay sinubukan kong mag-working student pero hindi ko talaga kinaya. Sa uli sinuko ko na lamang ang pag-aaral ko at nag-full-time tendera ng tinapa at ng dilis sa palengke, Papa Dudut. Mababa lang ang sahod ko noon, nasa 250 pesos isang araw. Pero malaking halaga na yon para sa akin. Kaso'y hindi ko pa rin kayang bumili ng lechong manok. Kaya nagtiyaga na lamang kami sa pritong manok per peraso na nabibili sa kanto. Masarap naman kahit puro harina at tumitigas pag malamig na. At least, hindi na asin o noodles ang inuulam namin dahil may nangunguya ng laman ng totoong manok ang mga kapatid ko. Masaya na sila doon kaya masaya na rin ako. At proud din ako sa sarili ko dahil nakakapag-abot na ako ng pera kay nanay ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sarap ng ulam natin, adobong baboy. Dami ko tuloy nakain. Grabe, busog na busog ako. Pati mga kapatid mo, kulang na lang itumba yung kaldero ng kanin. Simot na simot. Kita ko nga po dun sa hugasan yung kaldero, wala nang laman. Masaya ako na nabusog kayo, Nay. Di ko na maalala kung kailan ako nakatikim ng adobong baboy. Kamuntik ko na nga rin makalimutan paano lutuin. Buti na lang masarap pa rin ang timpla ko. At nung natikman ko nga yung adobo, parang gusto kong maiyak sa sarap. Hayaan nyo, hindi nyo na mamimiss ng matagal yung adobo kasi pag sweldo ko, yan ang uulamin natin. Pangako po yan. Ay, ang bait-bait mo talagang anak. Pero ayos lang ba talaga sa'yo na magtrabaho ka na lang kaysa mag-aral? Opo, ayos lang sa akin kasi masaya ako na nakakatulong sa pamilya natin eh. Anong nakakatulong? Kakarampot nga lang kinikitang mo dun sa trabaho mo. Noli naman, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Gwen. Ang yabang kasi magsalita niyang anak mo. Akala mo kung sino. Hindi naman kalakihan yung sinesweldo. Porke nakapagbigay lang ng pambigas at pangulam. Mabuti nga po ako may naibibigay pambigas at pangulam. Kayo? Oh, kita mo na. Ang yabang mo magsalita. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Tay. Kahit na maliit yung kinikita ko, napapakain kong pamilya natin. Pero kayo? Ano ako? Baka nakakalimutan mo. Ako bumuhay sa inyo ng mga kapatid mo. Binuhay nyo kami sa sabaw na inasinan at nilagyan ng paminta. Yun po ba yung pinagmamalaki nyo? Sumusobra ka na talagang babae ka. Ay, Norian ka! Masyado kang madaldal. Bakit mo naman sinampal ang anak mo? Ang yabang-yabang niyang anak mo eh. Hindi naman kayabangan yon. Nagsasabi lang naman siya ng totoo. Ano? Kinakampihan mo yung anak mong yan? Oo, kasi tama naman siya. Masipag ka nga magtrabaho pero yung kita mo sa bisyo mo lang na pag-iinom na pupunta. Tapos kami ng mga anak mo nagtitiis na lang sa kung anong mabibili ng kakarampot mong bigay. Aba, gusto mo pati ikaw sampalin ko? Sige, subukan mo. Talaga? Ako pang hinahamon mo ha? Wag na wag nyo pong sasaktan si nanay. Nagkampihan pa talaga kayong dalawa. Sarap niyong pag-untogin. Pwede ba umalis na nga po kayo? Kanina ayos-ayos namin nag-uusap dito tapos dumating lang kayo para manggulo. Kung ikaw kaya palayasin ko sa pamamahay na to, baka nakakalimutan mo sinong batas dito.
Hindi ko po nakakalimutan, pero sana umayos naman kayo. Hindi na po tamang ginagawa niyo, Tay. Habang tumatagal, mas bumibigat pagdadala natin sa buhay ng dahil sa inyo at sa bisyo niyo. Hanggat hindi ikaw ang gumagastos sa bisyo ko, wala kang karapatan pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lang kita. Tatay mo pa rin ako. Umalis ka na, Noli. Di ba lalabas ka? Ganyan ka naman eh. Pagkagaling mo sa trabaho, lagi kang pumupunta sa mga barkada mo. Aalis talaga ako. Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Pero sana, umalis na rin yung anak mo. Kasi naiirita ako sa pagmumukha niyan. At saan naman pupunta si Gwen? Baka nakakalimutan mo na dito siya nakatira. Eh di ikaw na lang yung umalis. Total, wala ka namang silbi. Anong sinabi mo? Ay, ang hirap sa'yo. Ang hilig mo maglaro ng tanga-tangahan. Kainis, makalis na nga. Iyon ang unang beses na sinampal ako ni tatay kaya magkahalong gulat at galit ang naramdaman ko ng araw na yon. Hindi ko na rin pinigilan ang sarili ko na maglabas ng sama ng loob dahil pakiramdam ko ay sasabog na ako. Para sa akin wala siyang karapatang saktan ako kahit na siya pa ang tatay ko. Pakiramdam ko ay nanliit ako sa mga sinabi niya at nawala ng saysay ang pagtatrabaho ko para sa pamilya namin. Kaya umiyak na lamang ako pagkatapos noon at tinext ko ang boyfriend ko para magsumbong sa kanya, Papa Dudut. Makalipas ang isang linggo ay nag-decide akong umalis na lamang sa bahay namin para makipag-live-in sa boyfriend ko. Masama pa rin kasi ang loob ko kay tatay at nakadagdag sa bigat nang nararamdaman ko yung hindi namin pagpapansinan sa bahay. Minsan nagpapasaring pa siya kung gaano ako kasamang anak kasi maramot daw ako. Sinasaway naman siya ni nanay pero nauuwi lang yon sa away kaya naaaburido na ako. Sukan-suka na ako sa bahay namin kaya ginusto ko na lamang bumukod. Hindi naman nila ako napigilang umalis lalo na ni nanay at ng mga nakababata kong kapatid. Pero nangako ako na bibisita sa kanila at magbibigay pa rin ng perang pangkain at pambayad sa bills. Lumipas ang 5 buwan, habang nasa bahay ako para dumalaw kina nanay ay meron siyang sinumbong sa akin. Nay, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo, nak. Ayos lang ako. Mukha kasi kayong may sakit kaya nag-aalala ako eh. Ay, wala akong sakit. Pagod lang ako at puyat kaya matamlay ako tingnan. Bakit po kayo pagod at puyat? Siyempre, inaasikaso ko mga kapatid mo. Tapos ako lang naman naglilinis at nagluluto rito sa bahay. Ganun po ba? Sa bagay, pasensya na po kayo kung umalis ako rito sa atin ah. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Siyempre, naisip ko baka masama loob niyo sa akin kasi iniwan ko kayo. Hindi yun ang nasa isip ko, nak. Saka nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa sarili mo. Bukod doon, di naman kita masisisi kung gusto mo nang lumagay sa tahimik kasama yung boyfriend mo. Wala kasing kapayapaan tong pamamahay natin. Lalo ngayon na… Na ano po? Wala, nak. Iba na lang pag-usapan natin. Kamusta ka naman? Kayo ng boyfriend mo? Ayos lang po kami, Nay. Pero curious po ako sa sinasabi niyo kanina. Ha? Wala naman akong sinasabi ah. Meron po. Ayaw niyo nga lang pag-usapan. Ayoko na kasing idamay ka. Problema na namin yun ng tatay mo. Ayoko nang isipin mo. Mas lalo ko po yung iisipin kung hindi niyo sasabihin. O sige. Pero ipangako mong makikinig ka muna sa akin. At kapag sinabi ko na, sana wag mong kamumuhian ng tatay mo. Alam ko may samaan kayo ng loob, pero hindi sana gumatong-tong malalaman mo. Depende po, Nay. Hindi ko po may papangako. Gwen naman. Sabihin niyo na po kasi kinakabahan na po ako eh. Sige, sasabihin ko na. Ay,
May babae ang tatay mo. Ano po? Totoo po ba yon? Oo, totoo yun. Umamin din naman siya. Paano niyo po nasabi na wag kong kamuhian si tatay? Grabe naman po yung ginawa niya. Oo nga. Pero pinatawad ko na siya. Pinatawad niyo? Oo, kasi asawa ko siya, nak. Tatay niyo pa rin siya. Pero kahit na, ano naman kung tatay namin siya, bakit niyo hahayaang tarantaduhin niya kayo? Nay naman eh. Siyempre, mahal ko pa rin naman si Noli. Kayo ba mahal niya? Kasi kung oo, bakit siya nang bababae? Napakawalang respeto, Nay. Ewan ko ba naman sa tatay mong yun? Kung kailan tumanda, saka nagkaganyan. Akala ko ba nagbago na si tatay pero lalo lang siyang lumala. Huwag ka nang magalit sa tatay mo. Matanda na naman siya eh. Naturingang matanda pero walang pinagkatandaan. Kung kayo kaya niyong di magalit, pues ibahin niyo ako, Nay. Baka kaya ganun kasi pangit na ako sa paningin niya. Ano po? Hindi ganun yun, Nay. Naisip ko lang kaya nagawa niyang tumingin sa iba. Sira ulo lang talaga si tatay. Hindi na siya nahiya sa inyo at sa mga kapatid ko. Nagawa niya pa talagang mambabae. Nakakainis siya. Tsaka, wag niyo nga po siyang ipagtanggol, Nay. Tingnan niyo itsura niyo. Stress na kayo. Nagkukunwari pa kayong di apektado kahit na nahihirapan at nasasaktan na kayo sa ginagawa ni tatay. Ano bang gagawin ko? Alangan namang layasan namin siya ng mga kapatid mo. Sige, saan kami pupunta? Ikaw lang at si Noli ang kumikita sa pamilya natin. Hindi ko kayang buhayin mga kapatid mo, nak. Pasensya ka na kung may mahina kang nanay. Di ko lang po matanggap na ginaganong kayo ni tatay eh. Hindi na siya nahiya. Nakakainis siya. Galit ako sa kanya, Nay. Habang pinakikinggan ko si nanay ay lalong kumukulo ang dugo ko. Hindi ko na rin tinago ang pagkadismaya ko kay tatay. Lalo akong nagngit-ngit sa galit dahil sa mga nalaman ko. Hindi na ba siya nahiya? Kasi kung oo, ang kapal naman ang pagmumukha niya. Pero naaawa rin ako sa nanay ko dahil wala siyang magawa, Papa Dudut. Natatakot siya na iwanan ni tatay kaya tiniis na lamang niya ang katarantaduhan nito. Kaya dinamayan ko na lamang si nanay hanggang tumahan siya. Nang gabi ring yon ay dumating ang tatay ko at nagulat siya nang makita ako sa bahay namin. Pero imbes na mainit na yakap at halik, sinumbatan ko siya sa mga sumbong na nalaman ko mula kay nanay. Tapos nauwi yon sa mainit-init na away na may sigawan kasabay noon ang pagpapalayas niya sa akin sa pamamahay niya, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak nang ikwento ko sa boyfriend ko ang mga nangyari sa pagdalaw ko kina nanay. Wala rin naman siyang nagawa kaya niyakap na lamang niya ako ng mahigpit hanggang sa tumahan ako. Kahit na magkasama na kami sa isang bubong ay nagkasundo kami na hindi muna mag-aanak dahil mahirap ang buhay. Factory worker ang boyfriend ko at pinasok niya ako sa pinagtatrabahuhan niya. Nangako kami sa isa't isa na mag-iipon ng pera kasi gusto naming magnegosyo. Maswerte ako sa kanya dahil kahit pareho kaming laki sa hirap ay mataas naman ang ambisyon namin. At yon ay ang umasenso sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa regular naming trabaho ng boyfriend ko ay sinubukan din naming magtinda ng ulam at pang-almusal na binebenta namin sa aming pinagtatrabahuhan. Tapos, imbes na magpahinga tuwing linggo, ay tumatanggap kami ng mga short order na mga palutong merienda tulad ng spaghetti at pansit. Ginawa namin yon para madagdagan ang income at ang ipon namin. At kahit na nga nakakaluwag na kami, mas naging matipid kami ng boyfriend ko. Hindi po kami tumigil sa pagtitinda para mahanap namin ang negosyong gusto naming i-pursue. Makalipas ang 8 taon, nag-resign na ako sa pabrika at sinimula na ang business naming ihawan ng manok, Papa Dudut.
Nagbigay pa rin ako kina nanay ng pera pero laging nakakarating sa kaalaman ko na ginagastos lang yun ni tatay sa bisyo niyang alak at sa pagsasabong. Kaya naman nanatili pa rin hikahos ang pamumuhay ng pamilya namin. Bagay na lalong nagpahirap sa kalooban ko ng mga panahong yon. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na ang bigat nilang dalhin dahil nauubos ako sa kanila. Ang hirap nilang tulungan kasi sinasamantala nila ang kabaitan ko. Pero hindi na lamang ako masyadong nag-isip ng masama dahil pamilya ko pa rin naman sila. Si tatay lang naman talaga yung mahirap pakisamahan sa amin dahil nagbago na siya. Wala akong ideya kung gaano kaseryoso ang problema ni tatay sa pagbibisyo niya hanggang sa makarating sa akin ang balitang sinanlan niya ang bunso namin sa kumpare niya para makautang ng perang pansabong. Agad ko namang tinubos ang kapatid ko at kinumpronta ang tatay ko, Papa Dudut. Ipapabarangay kita, tay! Wag, nak! Patawarin mo ako! Paano ko po kayo mapapatawad? Patong-patong ng mga kasalanan niyo sa amin? Una na yung pambababae niyo, tapos ngayon dinagdagan niyo pa ng panibagong kasalanan? Anong klaseng ama kayo, tay? Gawain po ba ng matinong magulang yung isan na ang sariling anak ng dahil sa pera? Alam ko namang mali, pero di ko lang talaga napigilan. Anong hindi niyo napigilan? Ewan ko, basta kating-kati kamay ko na makapagsabong. At kapag hindi ko ginawa yun, parang masisiraan ako ng ulo. Matagal na po kayong siraulo simula nung hayaan yung kainin kayo ng mga bisyo nyo. Ang sama-sama nyo, tay! Pinagpalit nyo kaming pamilya nyo sa pesteng bisyo na yan! Nak, huwag mo naman pagsalitaan tatay mo ng ganyan. Nagsisisi na naman siya sa ginawa niya eh. Huli na para magsisi kasi nagawa niya, nanay. Tsaka naririnig nyo bang sarili nyo? Pinagtatanggol niyo si tatay matapos niyang isan lang kapatid ko. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Hindi, pero tatay mo pa rin siya. Desperado lang siya kaya niya nagawa yun, pero alam kong hindi na niya uulitin. Sabihin mo kay Gwen na hindi mo na uulitin, Oli. Tama, nanay mo, nak. Hindi ko na uulitin. Kaya sana patawarin mo na ako. Magbabagong buhay na ako. Hindi na ako magsusugal o mambababae. Sana noon niyo pa yung ginawa. Ginagawa ko naman na eh. Wilma, sabihin mo nga sa anak mo na nagbabagong buhay na ako. Bigyan mo na ng isa pang pagkakataon ng tatay mo. Maawa ka sa kanya, nak. Ewan ko sa inyo, nay. Hindi ko maintindihan kung bakit imbis na yung kapatid kong kampihan nyo, katatay pa rin talaga kayo kampi. Baka nakakalimutan nyo. Harap-harapan kayong niloko ng taong yan. Huwag yung sabihin sa akin na ayos lang sa inyo na iniiputan niya kayo sa ulo. Siyempre hindi, pero matagal na yun. Matagal na nung huling beses na may kinaloko ang babae ang tatay mo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero nakikita ko, nagbabago na siya. Sabi ko naman sa'yo, nak. Nagbabagong buhay na ako eh. Ewan ko, tay. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan sa inyo ni nanay kasi lumalabas para kayo nagkakampihan eh. Pinagtatakpan ni nanay ang mga kasalanan nyo kasi mahal niya kayo. Alam ko. Kaya nga malaki pasasalamat ko sa nanay mo dahil hindi niya ako iniwan. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Marami akong kasalanan sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa'yo, Gwen. Gusto kong bumawi kahit bago man lang mamatay. Huwag mong sabihin yan, Noli. Hindi ka pa mamamatay. Hindi lang po kayo sa akin dapat humingi ng patawad, tay. Doon din sa kapatid ko kasi panigurado na trauma yun sa ginawa nyo. Kaya nga desidido akong ipabarangay kayo. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Kaso pag naulit po to, hindi ko na kayo mapapatawad. Salamat, nak. Salamat talaga. Pangako, hindi ko na uulitin. Galit na galit ako kay tatay ng mga panahong yon. Marami akong tanong sa kanya dahil hindi ko lubos maisip na magagawa niya yon sa sarili niyang anak. Wala siyang konsensya at gusto ko siyang turuan ng leksyon
sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanya. Pero nagmakaawa si nanay na huwag ko nang gawin yon. At nang mahimasmasa naman si tatay sa katarantaduhan niya ay umiyak siya. Dahilan para lalo kong maramdaman na maawa sa kanya, Papa Dudut. Parang nagbalik yung dati naming tatay na nawala, matagal na panahon na ang nakakalipas at napalitan ng ganid at makasariling tatay nang malulong siya sa bisyo. Iba talagang nagagawa ng adeksyon. Mabuti na lang dahil natauhan na siya ng mga oras na yon. Pero takot na takot pa rin sa kanya ang mga kapatid ko. Hindi ko naman sila masisisi dahil nakakatroma ang mga pangyayaring yon. Pero pinatunayan ni tatay na gusto na niyang magbago matapos niyang lumuhod sa amin at magmakaawa na patawarin na namin siya. Simula noon ay tinigil na ni tatay ang kanyang mga bisyo at nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho. Bumalik po siya sa pagtitinda ng taho pero naaawa na ako sa kanya kasi matanda na siya para magbuhat ng mabigat at maglakad ng malayo. Kaya nga inalok ko sila ni nanay kung gusto nilang magtindahan para naman kahit nasa bahay lang ay kumikita na sila. Hindi naman sila tumanggi kaya pinondohan ko ang bagong negosyo nila. Unti-unti ay kumita ang tindahan nila nanay kaya naipaayos nila ang bahay namin. Masasabi ko po na nakaahon na kami mula sa kahirapan nang dahil sa aming pagsisikap at pagtutulungan. Nay, ito pang tuition sa school ng mga kapatid ko. Tapos ito naman, allowance nila pag nagsimula na klase nila. Magbibigay na lang po ulit ako sa susunod na buwan. Naku, nak. Sigurado ka ba rito? Ayos na tong pang tuition nila. Pero tong allowance, kaya na naming bigay ng tatay mo. Kumikita naman yung tindahan eh. Tama nanay mo. Itabi mo lang yan. Baka kailanganin mo. Ayos lang po. Nakalaan po talaga to para sa mga kapatid ko. Kaya tanggapin nyo na po. Sige nanay. Nahihiya na kami sa'yo eh. Hindi na namin alam paano ka babayaran yan. Hindi naman po ako naniningil eh. Tsaka, bakit kayo mahihiya eh? Anak nyo ko, magulang ko kayo. Hindi na kayo ibang tao sa akin. Ang laki na kasi ng naitulong mo sa pamilya natin. Ang dami mong sakripisyo. Pasensya na kung kinailangan mong gawin yun para maiahon tayo sa kahirapan ha. Nahihiya kami sa'yo. Kasi ikaw na yung tumayong haligi ng tahanan natin. Dahil naging siraulo ako nung araw. Ewan ko ba naman sa sarili ko. Buti na lang, mabait pa rin ang Panginoon. Kasi hindi niya inayaan na masira ko lalo ang pamilya natin. At malaki rin pagpapasalamat ko sa nanay mo. Dahil hindi niya ako iniwan. Siyempre, mahal kita eh. Pero malapit na talaga kita nun sukuan, kundi ka lang nagbago. Buti na lang di mo ako sinukuan. At ikaw rin, nak. Ang laki ng pagkukulang ko sa'yo bilang tatay mo. Tapos, ang dami ko rin kasalanan. Akala ko nga tinakwil mo na ako. Kamuntik na rin po kung hindi talaga kayo nagbago. Bumigo na kayo doon sa huling kasalanang ginawa nyo, kaya nga namumuro na kayo sa akin, tay. Gwen naman! Pero masaya ako kasi nagbago na si tatay. Ganun pala yun, no? Kusang mawawala yung galit at tampo sa puso kapag natuto tayo magpatawad. Kaya nga po pinapatawad ko na kayo, tay. Huwag nyo na lang po talaga uulitin yung ginawa nyo. Oo naman. Hindi ko na yun uulitin. Ako na mismo magpapabarangay sa sarili ko pag ginawa ko pa yun. Saka siraulo na lang ako kung sisirain ko pa yung pamilya natin. Ngayon pa na bumubuti na pamumuhay natin. Hindi pa po tayo mayaman, pero hindi na tayo hikahos katulad nung araw. Nakakakain na rin tayo ng mga gusto nating kainin. Hindi na rin sabaw na may asin at paminta yung ulam natin. Asensado na tayo kasi masipag at madeskarte ka, Gwen. Tapos nahawahan mo na lang kami ng tatay mo. Hindi ba, Noli? Totoo yun. Hindi lang pala sapat yung sipag.
Dapat may diskarte rin. Pagtsatsaga at pag-asa na matutupad yung mga pangarap natin, gaano man yun kaimposible. Kahit mga magulang mo kami, meron din kaming natutuhan sa'yo, nak. Salamat, Nak. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. At proud kami sa mga narating mo sa buhay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal ko pong pamilya natin. Masayang masaya ako kasi hindi lang ako ang umasenso sa buhay dahil kasama ko rin dito ang pamilya ko. At kahit na marami pa rin kaming pagsubok na pinagdadaanan, nalalagpasan namin yon dahil sama-sama kami at nagtutulungan. Napakalaki talagang factor na hindi ka lang mag-isang nangangarap sa pamilya. Mas nagiging magaan kasi bawat pasan na responsibilidad kung nandyan ang pamilya mo para umalalay sa iyo, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, nandito na kami sa taytay ng asawa ko at kinasal kami last 2022 pero wala pa rin kaming anak magpahanggang sa ngayon. Kaya nga nag-decide na lamang kami na mag-ampon ang batang palalakihin namin at ituturing na sariling anak. Kung pagkakaluban pa kami ng Diyos ng anak ay malugod namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y meron kaming na-inspire at napasaya sa istoryang ibinahagi ko sa inyong lahat sa programang Barangay Love Stories. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gwen. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Ang pagmamahal ng isang kapatid ay mayahalin tulad sa yakap ng nanay at tatay natin. Kaya nga importante na mahalin natin ang ating mga kapatid dahil sila na lamang ang maiiwan pag nawala na ang ating mga magulang. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang kapatid mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Yara na lamang ang itawag ninyo sa akin. 31 years old at taga Maynila. Matagal na rin ako dito sa pinagtatrabahuhan kong private company bilang executive assistant, Papa Dudut. Ulila na ako sa mga magulang pero meron pa naman akong nakababatang kapatid. Tuwing tanghali, nakasanayan na naming makinig ng mga kaopisina ko sa Barangay Love Stories. Tapos ay nagkakatuksuhan kami na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay mabasa ninyo at may tampok ang kwento ko na magsisimula noong 22 years old pa lamang ako, Papa Dudut. Mahalin mo ang kapatid mo. Yun ang eksaktong kataga na sinabi sa akin ng mga magulang ko nang dumating sa buhay namin si Edsel, ang nakababata kong kapatid na babae. Mas matanda ako sa kanya ng 4 na taon kaya nga kahit na may pagkamatigas ang ulo niya ay hinabahan ko na lamang ang pasensya ko. Hindi naman kasi ako palaaway na tao, Papa Dudut. Kung kaya ko namang intindihin ang isang sitwasyon ay iniintindi ko. Kaya lang minsan ay napipikon pa rin ako sa kapatid ko, lalo na kapag lumalabas ang kamalditahan niya na wala sa lugar. Sa kabila ng lahat ay mahal na mahal si Edsel ng mga magulang namin, Papa Dudut. Yara, wala pa ba si Edsel? Wala pa, Nay. Ang tagal naman nun. Inutusan ko lang bumili ng yelo sa tindahan eh. Baka tindahan sa kabilang barangay yung pinagbilhan ng anak mong yun. Tayo naman eh. Puro ka talaga biro. Hay nako, walang nakakatawa sa biro mo, Nestor.
Sobra ka naman, Sonia. Nung araw kapag binibiro kita, ang bilis mong tumawa. Nung araw yon, hindi na ngayon. Tsaka kita mong naiinip na nga ako kahihintay sa pagdating ng bunso mo, tapos magbibiro ka pa dyan? Masyado ka naman. Ano masyado ako? Nay, wag na po kayo mag-away ni tatay. Ano po ba yung binili nyo para sa birthday ni Edsel? Pansit lang, nak. Tsaka itong cake dun sa bakery. Para naman makapag-ihip ng kandila yung kapatid mo ngayong birthday niya. Sigurado po ako na matutuwa si Edsel niyan. O teka, parang nandyan na siya. Oh, eto na. Pauwi na lang ako galing school. Ite-text niyo pa ako para utusang bumili ng yelo. Tapos 3 pa? Ang bigat kaya. Ikaw naman. Nakisuyo lang si nanay eh. Ayaw mo nun. May malamig tayong inumin. Akin na yung 2. Tulungan na kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, bakit may pa-cake pa kayo? Siyempre, birthday mo ngayon, di ba? Akala mo siguro nakalimutan na namin. Kailangan pa ba yun? Corny nyo naman. Edsel, bakit ka naman ganyan? Pagod kasi ako sa school tapos kung ano-anong kalokohan pa yung naisip ninyo. Gusto lang naming i-celebrate yung birthday mo. Espesyal yung araw na to kasi debut mo, anak. Debo ko nga, pero bakit yan lang yung handa ko? Ha? Ay meron pa dun sa mesa. May pansit pa dun, saka yung siomay na binibenta ng nanay mo. Pansit? Ayoko nun. Gusto ko spaghetti. Tsaka sawang-sawa na ako kakakain ng siomay, no? Mapupurga na yata ako dyan, tay. Ganun ba? Pasensya ka na kasi yan lang nakayanan ng kinita ko. Pansit at cake lang muna. Lagi naman kayong ganyan, tay eh. Sino nagdebo na ganyan lang yung handa? Siguradong pagtatawanan ako ng mga kaklase ko kapag nalaman nila yan. Edsel naman, pinaghirapan ng tatay mo yung pinambili sa mga pagkain to. Ayoko nga kasi niyan. Anong ayaw mo? Maswerte ka na nga na may handa ka ngayong birthday mo. Yung iba nga dyan walang kahit na ano pero marunong pa rin magpasalamat. Sila yun, hindi ako. Magkaibang tao kami kaya bakit ako magpapasalamat sa pakik at pansit na yan? Mukha ring hindi naman masarap. Sumusobra ka na talaga. Yara, huwag mo nang patulan ng kapatid mo. Kung ayaw mo, itatabi na lang namin, nak. Huwag niyong itabi. Kainin niyo kasi sayang naman. Pero ayokong kumain yan. Hoy, saan ka pupunta, babae ka? Ilalapag ko lang tong bag ko tapos aalis din ako. Sinabihan kasi ako ng mga barkada ko na naghanda sila para sa birthday ko. Doon na lang ako pupunta kasi sigurado ako na masarap yung mga pagkain na hinanda nila. Di doon ka pumunta. Total, wala ka namang utang na loob. Iyon ang unang beses na nagalit ako ng husto kay Edsel Papadudot. Matapos niyang laitin ang mga pagkaing dala ni tatay para sa birthday niya. Hindi kami mayaman, Papadudot, jeepney driver ang trabaho ng tatay namin at nagtitinda naman ng homemade siomay si nanay. Pero hindi yun regular, depende kapag may puhunan. Kaya nga dapat ay naiintindihan ni Edsel ang dahilan kung bakit hindi namin kayang maghanda ng higit pa sa nararapat. Pero ang masahol pa doon ay binastos niya ang mga magulang namin. Kaya nga hindi na ako nakapagtimpi pa ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay inunawa pa rin siya ni nanay at tatay at sila pa ang humingi ng pasensya sa kapatid kong nuknukan ng tigas ng ulo, Papadudot. Tulad ng inaasahan ay nagkasamaan kami ng loob ni Edsel. Ayaw ko naman sana siyang pagsalitaan ng hindi maganda sa mismong kaarawan niya, pero masyadong maldita na siya. Kaya lang ay nagigilty pa rin ako kaya kinabukasan ay nagsorry ako sa kapatid ko. Pero tinarayan lang niya ako at sinabing inggit lang ako kasi siya ang paborito ng mga magulang namin. Hindi ko tunay na kapatid si Edsel. Anak siya ng malayo naming kamag-anak na pinaampon kina nanay at tatay noong araw. Hirap kasing mabuntis si nanay tapos kinuwento nila na gustong gusto na raw magkaroon ng kapatid. Gustong gusto ko na raw magkaroon ng kapatid na aalagaan. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na ampunin si Edsel. Mahal na mahal ko ang kapatid ko kaso'y habang lumalaki siya ay naging matigas ang kanyang ulo. Kaya nga pagkatapos noong nangyari sa birthday niya, lalo kaming nagkalayo ng loob. Pero alam kong responsibilidad pa rin siya bilang nakakatanda
Responsibilidad ko siya bilang nakakatanda niyang kapatid, Papa Dudut. Edsel, bakit naman puro bagsak tong grades mo sa class card? Malamang, ang hirap kaya ng mga subject na yan. Ang sabihin mo, baka hindi ka lang nag-aaral. Balita ko, hindi ka raw pumapasok sa klase mo ah. Anong hindi pumapasok? Sabay nga tayong umaalis ng bahay. Sabay nga, pero malay ko ba kung sa eskwelahan nyo ikaw dumidiretso? So anong gusto mong palabasin? Nagbubulak-bulak ko kaya ganyan ang grades ko. Kung hindi ka nagbubulakbol, sana hindi puro bagsak mga grade mo. Tapos, mukhang wala ka pang planong ipakita kina nanay at tatay kasi tagun-tago rito sa drawer mo. Oh. Wala ka nang pakialam dun, no? Tsaka bakit pa kasi masyado kang pakialamera? Hirap talaga ng walang sariling kwarto. Gusto ko lang naman kumustahin yung pag-aaral mo. Hindi ako pakialamera. Oh, ayan. Nakumusta mo na. Okay ka na. Tapos na. Tago mo na lang ulit yung mga class card ko ha. Kasi kapag nakita pa yan ni nanay, baka pagalitan pa ako nun. Ipapakita ko talaga to kina nanay at tatay. Anong sabi mo? Karapatan nilang malaman yung grades ng paborito nilang anak. Ganyan ba talaga kapag naiinggit? Pwede ba? Hindi ako naiinggit sa'yo. Inggit ka sa akin kasi ako yung paboritong anak ni nanay at tatay. Kaya gusto mo pagalitan nila ako, di ba? Hindi totoo yan. Gusto ko lang malaman nila yung nangyayari sa'yo para mapagsabihan ka nila. Siyempre, mga magulang natin sila eh. Sila yung nagpapaaral sa atin kaya may karapatan silang malaman lalo na yung grades mo. Ayoko nga sabihin sa kanila kasi baka pagalitan nila ako. Ikaw ate, gustong-gusto mo talaga akong pinapagalitan ano? Kahit ikaw, lagi mo akong pinagagalitan. Hindi totoo yan. Tsaka, ikaw lang naman gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit kami sa'yo. Kung nagtitino ka sana, edi hindi kita pagagalitan. Edsel, 18 ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun, no? Lagi mo kayang pinamumukha sa akin na matanda na ako kaya dapat gayahin kita. Yun bang sub-sub sa pag-aaral, mabait, masipag? O ikaw na! Sa'yo na ang corona, ate. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ganyang ugali mo. Habang lumalaki ka, nagiging maldita ka. Masyado ka nga kasing pakialamera. Ikaw, si nanay at tatay, pakiramdam ko wala na akong privacy sa bahay na to. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka namin inaalisan ng privacy pero baka nakakalimutan mo na pamilya tayo rito. Pamilya nga pero masyado kayong clingy. Yung ibang pamilya naman dyan hindi close pero okay naman yung relasyon nila sa isa't isa. Nakakaingit tuloy yung mga kaklase ko na walang kapatid. Anong sinabi mo? Kasi kung wala rin akong kapatid, di solo ko na tong kwarto. Mas may privacy ako. Kaya lang meron akong ate na pakialamera kaya hindi ko tuloy magawa yung gusto ko. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yung bagay na yan. Anong gagawin mo? Aawain mo ako? Baka nakakalimutan mo, ate mo ko. Wala kang respeto. Ate nga kita pero nakakasawa ka ng kasama. Mabuti pa lalayas na lang ako. Magkanya-kanya na tayo. Minasama ni Edsel ang pagsita ko sa mababa niyang grado sa eskwelahan. Kaya nagalit siya sa akin at naglaya siya ng araw ding yon. Alalang-alala ang mga magulang namin lalo na noong hindi agad siya nakita ni nanay at tatay. Samantalang kinain naman ako ng matinding konsensya. Kasi kung hindi dahil sa akin ay hindi maglalayas ang kapatid ko. Kaya naman tumulong na rin po ako sa paghahanap sa kanya. May hinala ako na nagpunta siya sa bahay ng boyfriend niya kaya pinagtanong-tanong ko kung saan ito nakatira. At naabutan ko nga siya doon, Papa Dudut. Pero ayaw nang umuwi ni Edsel sa bahay namin kahit na mga magulang ko na ang nakiusap sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi na kinokontrol namin siya at pinaghihigpitan namin siya at para bang wala na siyang kalayaan na gawin ang gusto niya. Hindi yun totoo dahil kung ano ang gusto niya ay yon ang nasusunod. Kaya hindi ako makapaniwala kung saan niya pinupulot ang mga ganong klase ng paniniwala at bagay. Sa isip ko ay sumusobra na siya pero pinigilan kong magalit pa ng husto sa kapatid ko ng panahon na yon. Sa huli nakumbinse rin siya ni nanay na sumama sa amin pauwi kahit na masama pa rin ang loob niya sa akin ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang 3 taon, graduate na ako sa kolehiyo at may sarili ng trabaho.
Ako na rin ang umako sa pagpapaaral sa kapatid ko na nasa third year college na ng panahon na yon. Hindi na rin kasi nakapagtrabaho si tatay matapos maparalisa ang kanyang kanang binti dahil sa aksidente. Kaya nasa bahay na lamang sila ni nanay at magkatulong na gumagawa ng siomai na binebenta nila sa tapat ng bahay namin o di kaya ay pinapa-order ko sa opisina namin at sa online. Naging masipag ako sa pagtatrabaho lalo na noong nagsunod-sunod ang pagsubok namin sa buhay. Sa kabila ng lahat ay hindi ako pinanghinaan ng loob dahil sa positibong pananaw ng mga magulang namin. Masaya din ako kasi malapit nang makagraduate si Edsel at umaasa ako na may makakatulong na ako sa pagtataguyod ng pamilya namin. Kaya lang, hindi rin pala nagbago ang ugali ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Nak, pwede bang makikiabot ng tubig? Medyo nauuhaw na kasi ako. Tay naman eh. Kita niyong busy ako tapos utusan niyo ako. Nagsa-cellphone ka lang naman. Pwede mo namang iwan yan sandali. Sa ayoko eh. Huwag mo naman akong sigawan, Nak. Kung bakit naman kasi hindi na lang kayo yung kumuha ng tubig niyo? Simpleng bagay lang inuutos niyo pa sa akin. Ay, kung nandito lang sana nanay mo, hindi naman ako makikisuyo sa'yo. Ayun na naman kayo eh. Kukonsensyahin niyo na naman ako. Sige na po, panalo na kayo. Nakonsensyahan niyo na ako kaya kukuha ko na kayo ng tubig. Hi, Tay! Nakauwi na po ako. Oh, ayan na yung tubig mo. Salamat, Nak. Storbo masyado. Sandali nga, tama ba yung narinig ko, Edsel? Hindi ka naman siguro bingin, no, te? Kapal na mukha mong babae ka. Kanina si tata yung pinagsasalitaan mo ng hindi maganda tapos ngayon ako naman yung sinasagot-sagot mo? Malamang nagtanong ka, di ba? So sinagot ko lang. Ano bang problema doon? Sige nga. Yang ugali mo yung problema ko. Akala ko kasi nagbago ka na pero parang lalo kang lumala. Hindi na tama yung ginagawa mo Ano bang tama? Yung ginagawa mo? Kasi palagi naman ganun, di ba? Ikaw yung tama tapos ako yung mali. Huwag mong ibahin yung usapan. Ayan ka na naman sa ugali mong ikaw ang biktima kahit nakasalanan mo naman. Sigurado ako kung nandito si nanay, paggagalitan ka nun sa ginawa mo kay tatay. Ano bang ginagawa ko kay tatay? Sinunod ko lang naman yung sinabi niya na ikuha ko siya ng tubig Yara, tama naman si Edsel. Kinuha niya naman ako ng tubig. Hindi ako naniniwala, Tay. Alam ko na bago sumunod yung babae na yan, nagdabog muna yan. Baka nga kung ano-ano pang hindi magandang salita yung sinabi niyan sa'yo Galing mo naman pala manghula. Hindi ako nanghula. Malakas lang yung kutob ko na totoo yun base sa naabutan ko. O edi sige, ikaw na nga ang tama. Kainis naman kasi yung si tatay Panay utos. Ano ba ako sa bahay na to? Katulong? Nag-aaral ka pero di mo ginagamit yung utak mo, no? Nakita mo ba yung kondisyon ni tatay? Kasi kung oo, sana alam mo na mahirap sa kanya na magparuot pa rito kaya nga nakikisuyo siya sa atin. Mahirap pang gawin yun, magulang mo naman yan. Sa busy nga kasi ako. Kahit na gaano ka pa ka-busy, dapat mas naiintindihan mo yung sitwasyon ni tatay. Yara, Edsel, bakit kayo nag-aaway? Yang kasing anak niyo masyadong matabilang dila, Nay. Ako na naman. O sige, ako na lang lagi may kasalanan. Ako na lang para masaya kayo, mga buwisit. Hindi ko akalain na magagawang pagsalitaan ni Edsel ng ganon si tatay dahil lamang sa kapansanan nito. Kaya naman dismayado ako ng husto sa kapatid ko at hindi ko na naman nakontrol ang bibig ko na makapagsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Alam ko kung kayo ang nasa posisyon ko ay maunawaan ninyo ang sentimiento ko. Mahal ko naman po si Edsel pero minsan ay hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili kong huwag magalit sa kanya dahil kapatid ko siya. Pero lagi niyang sinusubukan ang aking pasensya. Hindi lang yon ang unang beses na nahuli ko siyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si tatay. Marami pa at minsan ay sinanay naman ang sinasabihan niya ng kung ano-ano.
Para sa akin ay kabastusan yon dahil mga magulang namin ang pinag-uusapan. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinagsasabihan ko si Edsel, pero masyadong ma-pride ang kapatid kong yon. Hindi rin siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya. Madalas ay pinapalabas niyang siya ang biktima. Minsan gusto ko nang magsisi na hiniling kong magkaroon ng kapatid, Papa Dudut. Parang ang lalim ng iniisip mo, Nak, ha? Malalim po talaga, Nay. Kaya ka ba hindi makatulog? Opo, tsaka inaantay ko pa si Edsel. Hindi nagre-reply sa mga text at chat ko eh. Ay, napapansin ko na nitong nakaraan, napapadala siyang pag-uwi ng gabi niyang kapatid mo. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, sa mga barkada lang daw niya, gumawa raw sila ng project. Hindi ko po alam kung maniniwala pa ako kay Edsel. Ilang beses na kasi siyang nagsinungaling sa atin. Pero 'di ba, gano'n naman sa kolehiyo, maraming ginagawa. Ikaw nga rin dati, minsan madaling araw ka na umuuwi. Totoo naman po yun, pero kasi… Ewan ko po ba? Ayoko lang masayang yung perang ginagastos ko para sa pag-aaral niya kasi babaliwalain niya lang sa dulo. Pasensya ka na kung ikaw yung kailangang sumalo ng mga gastusin sa pag-aaral ng kapatid mo, ha? Tapos ikaw rin yung madalas na nagbabahid ng mga bills at bumibili ng pagkain natin dito sa bahay. Isama mo na yung gamot ng tatay mo. Nay, ayos lang po yun. Isang taon na lang naman, makakagraduate na si Edsel. Gagaan na yung pinagkakagastusan ko kasi makakatulong ko na siya sa pagtatrabaho. Kaya nga sana, huwag na niyang sayangin yung tsansa na binigay ko sa kanya. Buti na lang may ate siya na katulad mo. Yung mabait at maaasahan. Nak, sana hanggang sa pagtanda mo, hindi pa rin magbago yung turing at pagmamahal mo sa kapatid mo, ha? Kasi alam naman natin na medyo may katigasan ang ulo niya. Yun nga po eh. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang intindihan kapag gumawa na naman siya ng bagay na hindi maganda. Mahal ko naman po si Edsel kasi kapatid ko siya, Nay. Pero hindi ko po siya maintindihan. Lalo na yung ugali niya sa inyo ni tatay, palasagot, bastos, wala sa lugar kung mga tuwiran. Alam mo, kasalanan din namin ng tatay mo kung bakit lumaking ganyan ang kapatid mo. Masyado kasi namin siyang inispoil at hindi rin namin siya pinapagalitan. Kaya inisip niya na ayos lang yung ganong ugali. Akala namin ng tatay mo ayos lang na mahalin namin siya ng sobra-sobra. Kasi nga blessing siya sa pamilya natin, di ba? Opo, kasi kahit hindi niyo siya totoong anak, siya pa rin yung kapatid na hiniling ko na magkaroon ako nung bata ako. Pero mali pala yun. Lalo na lumalaki siyang suwail at hindi maganda ang ugali. Kung alam niyo lang na sa abot ng makakaya ko na pinagsasabihan ko yung si Edsel. Kaya lang, palaging nauuwi sa away yung simpleng pag-uusap namin eh. Kasalanan ko rin naman kasi madali akong mapikon lalo na pag sumasagot na siya ng pabalang. Kaya ayun, napagsasalitaan ko rin siya ng masama na madalas niyang ikagalit at ikatampo sa akin. Nakikita ko yung pagsaway mo sa kapatid mo, Nak. Kaya nga natutuwa kami ng tatay mo sa'yo. Pero sana, kahit mahirap disiplinahin si Edsel, wag mo siyang susukuan, ha? Kayo na lang kasi yung magkasama kapag nawala na kami ng tatay mo sa mundo. Kayo na lang yung magkakampi. Nay naman, huwag niyo naman pong sabihin yan. Hindi pa kayo pwedeng mawala ni tatay. Marami pa po tayong pangarap na tutuparin. Oo, alam ko. Pero hindi natin hawak ang mga buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin at pagpapahingahin. Kaya nga habang malakas pa ako, nagbibili na ako. Yara, mahalin mo ang kapatid mo. Kung tatanungin ninyo ako kung may tampo ako sa mga magulang ko ay meron, lalo na noong bata ako. Kasi lagi kong nakikita na mas kinakampihan nila si Edsel. Gusto nilang intindihin ko ang kapatid ko kasi ako raw ang ate sa aming dalawa. Pero kinatagalan ay nawala na lamang ang tampong yon kasi ni minsan na hindi naman nila ako pinaramdam sa akin na hindi nila ako mahal bilang isang anak. Pareho nila kaming mahal ni Edsel.
mas espesyal lang siguro yung pagmamahal nila sa kapatid ko, pero hindi naman yon dahilan para magtanim ako ng sama ng loob sa kanila. Kaya naman aminado akong gumaan ang loob ko matapos naming mag-usap ni nanay. Muli niyang pinaalala sa akin na mamahalin ko ang kapatid ko, lalo na siya na lang ang kaisa-isang pamilya na meron ako sa oras na mawala daw sila ni tatay. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa pagkawala nila, pero parte ng buhay ang kamatayan. Kaya nga sumang-ayon na lamang ako kay nanay para matapos na ang usapan namin yon. Noong mga sumunod na araw ay hindi na ako masyadong naiinis kay Edsel. Kumbagay ginawa ko ang lahat para wag magalit agad sa kanya. Mas inintindi ko siya at kinausap ng mahinahon. Pero ibang takbo ng pag-iisip ni Edsel dahil isang araw may hindi kami inaasahang bagay na magagawa niya, Papa Dudut. Yon ay nung nakipagtanan siya sa boyfriend niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman na lang namin na hindi na pala pumapasok sa eskwelahan si Edsel, Papa Dudut. Palabas na lang pala niya na nag-aaral pa siya para makahingi ng baon at pang-tuition sa akin. At matagal na pala niyang gustong umalis sa bahay namin dahil ayaw na niyang alagaan ang mga magulang namin. Lahat ng yon ay sinabi niya sa akin noong nagkausap kami sa cellphone nung araw na nalaman naming umalis na siya. Dagdag pa niya ay wag na raw namin siyang hanapin kasi hindi na siya babalik sa amin. Kitang-kita ko kung paanong nasaktan si nanay at tatay dahil sa ginawa ni Edsel. Pero nilakasan ko ang loob ko at pinangatawanan ang sinabi niya. Kung ayaw na niya sa amin ay ayaw ko na rin sa kanya, Papa Dudut. Mabilis na nagdaan ang 4 na taon at wala na kaming balita sa kinakaroon ng kapatid ko. Hindi ko na rin siya hinanap dahil yun naman ang sinasabi niya na gusto niya. Nag-focus ako sa pagtatrabaho pero dumaan na naman kami sa isang mabigat na pagsubok nang mamatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Tapos ay humina naman ang husto ang resistensya ni nanay simula nung tinamaan siya ng COVID noong pandemic. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa sa tindi ng mga pagsubok sa buhay na tumama sa pamilya namin. Nandun yung takot ko na baka isang araw ay mawala din sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Nay, magtubig po muna kayo. Salamat, nak. Ayos na ako. Sigurado po kayo? Oo naman. Nag-aalala kasi ako. Baka po kasi lumala yung ubo nyo tapos COVID na pala. Katulad nung nangyari sa inyo noon. Buti na lang naagapan natin. Huwag ka na mag-alala. Natuyuan lang ako ng pawis kasi ang dami kong ginawa sa bahay kanina nung nasa trabaho ka. Naglaba ako, nagmap ng sahig at nagpalit ng mga kurtina. Doon din baka nakalanghap ako ng alikabok. Nay naman dapat hindi kayo masyadong nagpagod. Pwede ko naman po yung gawin kapag day off ko. Naiinip kasi ako dito sa bahay, nak. Dati nung buhay pa ang tatay mo, palagi kami nagkukwentuhan noon kaya hindi ako masyadong naiinip. Kaso wala na siya. Tapos iniwan na rin tayo ni Edsel. Ay, hanggang ngayon ba wala pa rin balita kung nasaan ang kapatid mo? Hindi ko naman po siya hinahanap, Nay. Yara naman. Akala ko ba sabi mo sa akin nung nakaraan susubukan mo siyang hanapin? Hindi ko na po alam kung saan siya hahanapin . Diba, wala namang nakakaalam kung saan sila pumunta ng boyfriend niya. Kahit yung mga magulang nung lalaki, wala ring alam. Hindi ako naniniwala na wala silang alam. Baka kinukontak sila ng anak nila tapos ayaw lang nilang sabihin sa atin kung nasan sila ng kapatid mo. Bukas na bukas din pupuntahan ko uli sila. Magsasayang lang po kayo ng lakas, Nay. Hindi pagsasayang ng lakas yun. Miss na miss ko na yung kapatid mo, nak. Ikaw ba, hindi mo ba siya namimiss? Paano ko siya mamimiss iniwan niya nga tayo?
Pinabayaan niya yung pag-aaral niya kasi nakipagtanan siya. Niloko niya pa ako na kunwari pumapasok siya sa school pero hindi naman pala. Tapos nung namatay si tatay, niwala kahit anino niya na dumalaw man ng salamay. Tsaka nakalimutan niyo na po ba? Sabi niya ayaw niya na raw sa atin. Hindi na raw siya babalik kaya wag na raw natin siyang hanapin. Pero baka naman gusto niya nang bumalik ngayon kaya lang nahihiya na siya. Aba, dapat lang siya na mahiya kasi ang kapal naman ng mukha niya kung ngayon pa talaga siya babalik. Huwag ka naman ganyan sa kapatid mo. Huwag kang magalit sa kanya. Paano hindi ako magagalit sa kanya? Ang laki nga po na kasalanan niya sa pamilya natin. Kinupkup niyo siya ni tatay, tinuring na anak, binihisan, pinakain at pinag-aral. Tapos ano lang ginanti niya? Yung iniwan tayo kasi pakiramdam niya masyado na siyang nasasakal sa pamilya natin? Tama ba yun, Nay? Hindi tama yon. Pero napatawad ko na si Edsel. Matagal na panahon na yun nagdaan. Kung napatawad niyo na siya, pues ako hindi pa po. Napakawalang utang na loob niya, sa totoo lang. Pero magkapatid kayo. Hindi ka pwede magalit sa kapatid mo habang buhay. Tinuring ko siyang kapatid. Pero ganun din bang turing niya sa akin? Kasi parang hindi naman. Hindi naman, Nay. Kaya pasensya na po kayo kung galit pa rin ako sa kanya. Siguro kahit makita ko siya ngayon na umiiyak at humihingi ng tawad, hinding-hindi ko pa rin siya magagawang patawarin. Naiintindihan ko naman yung galit mo. Pero sana dumating yung araw na mapatawad mo na si Edsel. Kasi bilang nanay, malakas yung pakiramdam ko na kailangan ka ng kapatid mo, nak. Kaya nakikiusap ako. Hanapin mo yung kapatid mo. Tapos sana magkabati na kayo. Taong 2023 nang tuluyan akong iwan ni Nanay Papa Dudut. At ang huling-hiling niya ay ang mahanap ko si Edsel. Sa totoo lang ay ayoko na sanang pagbigyan ang gustong mangyari ni Nanay dahil masama pa rin ang loob ko sa kapatid kong nang iwan sa amin. Pero ewan ko ba kasi may kung anong pakiramdam na hindi ko rin may paliwanag iyong nangingibabaw sa akin ng mga panahon na yon. Yun bang pakiramdam na kailangan ako ni Edsel kaya dapat ko siyang hanapin at makita. Kaya naman nagdasal po ako sa Diyos at hiniling sa Kanya na sana'y mapatawad ko ang kapatid ko. At noong naramdaman ko na wala na akong hinanakit kay Edsel ay doon ko na siya hinanap, Papa Dudut. Una ko siyang hinanap sa social media kasi yon lang ang pinakamadaling paraan na alam ko. May Facebook account naman si Edsel pero in-unfriend at blinak niya ako noong nakipagtanan siya. Bukod doon ay wala akong kilalang kaibigan niya kahit nung nag-aaral pa lamang siya. Kaya nga medyo nahirapan ako sa paghahanap ng posibleng bagong account niya sa Facebook. Gusto ko na nga lang sumuko noon pero nagtiyaga po ako hanggang sa nakita ko ang picture niya sa isang account na hindi ko kilala. Naisip ko na baka kaibigan niya yon kaya agad ako nagpadala ng personal na mensahe sa may-ari ng naturang account at doon ko nga nalaman na kapitbahay nila si Edsel na nasa Batangas na ng panahong yon. Nakiusap ako sa kanya na sabihin sa kapatid ko na hinahanap ko siya. At noong nakarating yon sa kaalaman ni Edsel ay kinontak niya ako at nagkasundo kaming magkita, Papa Dudut. Ate Yara! Namiss kita! Namiss din kita, Edsel. Kumusta ka na ba? Bakit parang ang payat mo? Nagkasakit kasi ako Kaka-recover ko lang. Trangkaso lang naman pero ilang araw din ako nakahiga lang sa higaan namin. Pero ayos na ako, huwag kang mag-alala. Ikaw, kumusta ka naman? Hindi ko masabing okay lang ako kasi mag-isa na lang ako sa buhay. Ha? Ay, nasan si nanay at tatay? Wala na sila. Patay na sila. Ano? Kailan pa? Bago mag-pandemic namatay si tatay dahil sa napabayaang tubig sa baga. Si nanay nitong 2023 lang. Humina kasi resistensya niya nung nagka-COVID siya. Lagi siyang nagkakasakit kaya ayun. Sorry ate hindi ko alam. Kung alam ko lang sana.
Sana nakadalaw man lang ako sa burol nila. Pasensya ka na talaga ha. Alam mo ba, nabago na wala si nanay. Sinabi niya sa akin na hanapin daw kita. Kasi kahit iniwan mo kami noon, magkapatid pa rin tayo. Tungkol sa bagay na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na hinanap mo ako, ate. Akala ko kasi galit ka sa akin nung umalis ako eh. Nagalit ako sa'yo, pero naisip ko na tama si nanay. Kapatid pa rin kita kahit na anong mangyari at ikaw na lang yung pamilyang meron ako. Kaya napatawad na kita. Hindi ko naman kaya magtanim ng galit sa'yo eh. Malaki yung pagsisisi ko kasi naging masamang anak ako kina nanay at tatay. At naging masamang kapatid ako sa'yo, ate. Kaya siguro kinarma ako sa mga kasalanan ko sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi rin kami nagtagal nung kinasama ko. Iniwan din niya ako pagkapanganak ko sa pangalawang anak namin. Pero bago pa yun, hindi na talaga kami okay. Madalas niya akong binubugbog tsaka pinagsasalitaan ng hindi maganda. Harap-harapan din niyang pinamumuka sa akin na hindi na niya ako mahal. Kaya nga nung sumama siya sa bago niyang babae, hinayaan ko na siya. Inako ko na lang yung pagiging single parent sa mga anak namin. Pero hindi pa natapos dun yung karma ko, ate. Kasi 2 buwan pagkatapos akong iwanan ng tatay ng mga anak ko, may nangyari naman sa bunso ko, ate. Ano nangyari? Yun, nagkasakit siya. Kala ko simpleng lagnat lang yun eh, pero nauwi na sa dengue. Hanggang sa lumala, tapos huli na nung nadala ko siya sa ospital. Nawala sa akin yung anak ko ng ganun na lang, ate. Oh my gosh! Sorry, Edsel. Ang sakit-sakit, ate. Halos mabaliw ako pero kinaya ko para sa isa ko pang anak. Ako lang kasi yung bumubuhay sa kanya eh. Kung ano-ano na nga lang yung trabaho na pinasok ko para kumita lang ng pera. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Sana kinontak mo kami nila nanay para kahit papano natulungan ka namin. Inahihiya naman kasi ako dahil ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Pakiramdam ko wala na ako mukhang ihaharap sa mga magulang natin. Pati na rin sa'yo, ate. Kasalanan ko naman kasi masyado ako naging suwail eh. Simula nung nalaman ko na ampon lang ako, nilayo ko na yung loob ko sa inyo. Akala ko kasi yun yung magandang gawin eh. Kasi hindi nyo naman ako totoong pamilya. Pero masyado pala ako naging makasarili kaya nasaktan ko kayo. Sorry ate ah. Sorry talaga. Wala na yun. Okay na yun. Pinatawad na kita, di ba? Sigurado ako na matagal ka na rin napatawad ng mga magulang natin. Tsaka, mas importante yung ngayon. Masaya ako na nahanap na kita. Ako rin ate. Masayang masaya rin ako na nagkita ulit tayo. Awang-awa ako sa kalagayan ni Edsel nang magkita kami sa Batangas ng araw na yon. Ang laki po ng ipinayat niya dahil sa madalas niyang pagkakasakit. Halata rin sa mga mukha niya ang pagod at matinding stress. At nung makita ko nga siyang umiiyak at humingi ng tawad sa akin ay tuluyan ng lumambot ang puso ko para sa kapatid ko. Parang nawala bigla yung galit at tampo ko sa kanya. At naalala ko na siya pa rin ang kapatid ko na hiniling kong magkaroon ako noong bata pa ako. Kaya nga simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko si Edsel at ang anak niya, Papa Dudut. Isinama ko sa Maynila si Edsel at ang pamangkin ko. Tumira kami sa dati naming bahay noon at naipaayos ko na yon kahit papaano. Masayang masaya po ako kasi hindi na ako nag-iisa sa bahay namin. Dahil kasama ko na ang kapatid ko. Tinulungan ko po na makapagsimulang muli ng maliit na tindahan si Edsel na unti-unti nga pong napalago. Yun po ang pinagkakakitaan niya habang inaalagaan ang kanyang anak. Ako naman ay kasalukuyang employed sa isang private company. Kung tatanungin ninyo ako kung may plano akong mag-asawa ay meron naman po. Pero hindi ko po yun priority sa ngayon. Gusto ko pa kasing sulitin yung mga sandali na kasama ko si Edsel katulad doong maliliit pa lamang kami. Alam ko po sa puso ko na masaya ang mga magulang namin dahil magkasama na kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana ay mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon at kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.
ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.